Hey guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, some of the interviewed question for domestic helper working here in Hong Kong. So ito yung ilan sa mga question na common na tinatanong ng mga employer kapag nag-i-interview sila ng mga helper. So kaya kailangan medyo aware kayo para alam nyo na kung ano yung mga isasagot nyo. So first, isisimulan talaga nila yan sa pagpapakilala. Hi, good morning. And then you say, hi ma'am, good morning also. Sabi kong ganon. And then sabi niya, tell me something about yourself. So doon talaga sila nagsisimula sa tell me something about yourself. And then you can tell them your name, your age, your address in the Philippines, and what's your nickname, your religion, and then paano pa ba yung alam mo yun, pinag-aralan mo, kung nakatapos ka ng high school, ganyan. And isabi mo na din kung ano yung nickname mo. So ako, my name is Genevieve Guarin, 27 years old, single. Sinabi ko din yung pangalan ng papa ko and then mama ko, and then pati yung ilan kaming magkakapatid. And I am the 7th in the family. Sabi kong ganon. So, next is, pagkatas mo na magpakilala, so tatanungin ka nila ngayon kung ano yung experience mo working as a helper in the Philippines, kung wala kang experience abroad. Pero pag meron, paghandaan mo na talaga yan. Dapat alam mo yung mga date para hindi ka malito, kasi sila binasa na nila yung resume mo, kaya alam na nila kung anong taon ka pumunta ng ibang bansa, anong taon ka umuwi, ganyan, kung saang bansa ka napunta. Kaya alamin nyo dapat yan, huwag kayong malito. Kung marami kayong working experience, kailangan masabi nyo yun ng tama. Next is, kami naman ng mga first timers, so panindigan talaga namin yung pagsisinungaling namin na meron kaming experience sa Pilipinas. So ngayon, isasabihin namin na I'm working as a domestic helper in the Philippines for 3 years and I serve 4 members of the family. Ayan. So 2 adults and 2 children, and my duty are cleaning the house, washing the dishes, ganyan, sending children to school and fetching in the afternoon. Also, I do cooking, ironing, washing the clothes, and also I was more tawag nito, nakalimutan ko na. Basta mas mas extra pa ako na tignan kung malinis yung kitchen and yung toilet, kasi doon nanggagaling, pwede tayong magkaroon ng food contamination, ganyan. Sinabi ko pa yan, nakalimutan ko lang kung paano ko kinonstruct yung words ko nun, or yung yung salita ko nun nung time na yun, pero nasama ko yun. And then sabi ng amo ko, babae, why are you going to work here in Hong Kong as a domestic helper? Why not in other country? So sabi ko, kasi sa Hong Kong meron day off, and aside from that, malapit lang siya sa Pilipinas, pwede ako makauwi kapag may emergency, kung papayagan mo, and madali lang yung biyahe. Also, don't have any domestic violence happen in Hong Kong. Sabi ko, and also pantay yung batas, and hindi siya nakakatakot kasi nga safest country yung Hong Kong. Sabi ko ganun. So medyo natuwa naman yung amo ko doon sa tanong ko na yun. And sabi, guys, prepare kayo about sa mga kanta-kanta ng pambata. Sasabihin ngayon kapag yung ibang mga employer is merong bata na maliliit, tatanungin nila sa'yo ngayon, marunong ka bang magpakain ng bata? Anong mga pagkain ng bata yung kaya mong iserve? So pwede kang magsabi dyan na pwedeng yung mga, ano ba yung pinagluluto nyo sa mga bata? Congee is parang lugaw. And then yung mga alam mo yung mga carrots na mix. So kung kayo may nakita nyo na yung employer nyo is merong newborn baby or mga months or 1 year, dapat alam nyo kung ano yung mga pagkain na isi-serve nyo sa bata. Ako, wala akong alam. Thankful ako kasi yung amo ko is wala ding tinanong sa akin yan, kasi wala talaga akong alam. So yung mga luto-luto ng pangbata, kapag yung amo nyo, alamin nyo kung may mga bata na sobrang liit, yung 2 years old or 1 year old, kasi nga yun yung mga pinapakain. And then tatanungin kayo nila, do you know how to clean baby bottle? Do you know how to change diaper?
careful kayo kasi maraming kumukuha na merong mga newborn. Kaya, tatanungin nila ngayon sa inyo, do you know how to change diaper? Paano kapag, what if me and sir is not around? Sabing ganon. And then, how are you going to handle the baby at the same time? Paano mo siya ngayon aalagaan? Sabi ko, if you and her is not around and I was the one left for the baby, I'm going to be more focused on the baby. And I just let all the household chores there. Maybe I could clean it later. But first, I'm going to be focused on the baby because I don't want any accident happen. So, ang sabi pa sa akin ngayon, paano kung yung bata is nagsuntukan, sabing ganun sa akin. What if two child is punching each other, fighting each other, and then you are the only one left in the house together with them? What are you going to do? Sabi ko, I'm going to tell them that it is so bad to fight with each other because they are siblings and they can talk like nicely, so the other one could listen first, and so they know which one would be they know which one would be the best solution for it. Sabi kong ganun. And sabi ngayon, what if they are not going to listen to you and they are going to start punching you or hurting you? How are you going to handle it? So I said, if they are going to punch me or hurt me, I'm not going to fight back. I'm going to tell them it is so bad and then it was not good because hurting others is not it's not acceptable. Especially what if I'm going to tell them, what if I was the one who hurt them and then it's more painful. I said, but I'm not going to hurt them, mom. And then I wait for their parents to come back and I tell their parents what they did. So the parents is the one going to teach their children what would be the proper attitude and proper way, like that. Tapos parang nanahimik yung yung nag-interview sa akin. And then sabi ngayon ng amo ko is yung sahod ko daw, ano daw ba yung gagawin ko. So and then they asked me also kung if you finish your 2 years contract, do you still want to continue if we still want to hire you? Sabi ko naman ganun, it's up to you, ma'am. If you want to hire me, then I will continue to work with you. And then, ayun, sabi niya, is it okay to you if mag-hand wash ka lang? And then sabi ko, is okay, ma'am. And then sabi nila sa akin, okay lang ba? Ano pa ba yung tinanong niya sa akin? Pinatayo niya ako, kaya be careful sa mga susuotin yung damit, jacket, or basta t-shirt and pants. Yan dapat. Kasi tinitignan nila yan kung ano yung mo. Kapag medyo malandi-landi yung mo, lalo pag selosa, ayaw nila yan. So sinabi ng amo ko sa akin, can you put the phone there and then can you show yourself to us? Sabing ganun. Eh di nilagay ko ngayon sa hagdan and hanggang bewang lang. Sabi niya, can you put it in the floor so we can see you more? So ayun, tinignan nila ako and then sabi nila okay, nakita nila na nakapants ako and then naka-jacket. Kaya be careful kayo sa susuotin nyo and also remove the nail color and ano pa ba? Yan, isa yan. Huwag mag-lipstick, huwag mag-makeup kapag interview. Yan, yung pinakaayaw nila, yung mukhang pukpuk. Ayaw nila yan kasi nagsiselo sila. And also, tatanungin nila kayo, do you know how to use appliances? Sabi ko, yes ma'am. Do you know how to use rice cooker? Ayan, vacuum. Kahit di ako marunong, nag-yes lang ako. So, pagdating dito, tinuruan naman ako. Kasi iba-iba naman yung mga appliances nila dito. So, amin, ito yung vacuum namin. Yung iba, yung vacuum nila is maliit lang. So, nakadepende sa every amo. Kasi kami, high duty ata. Itong binili nila, alam ko, nasa 3,000 Hong Kong dollars. So, sa pera natin, nasa 21,000 to. Ayan, so hindi sila masyadong bumibili ng mumurahin ng mga gamit kasi gusto nila pang matagalan. Yung oven din namin is mahal din. 4,000 din yung oven namin. Ano pa ba? Some question is, okay lang ba sa'yo if Sabado yung day off mo? Ayan, so sa mga ganong bagay pa lang, oo ka na. Yes ma'am, it's okay to me. And then tinatanong nila sa'yo ngayon, do you have friend here in Hong Kong? Sasabihin nyo, wala. Kasi
yung ibang amo ayaw nila na may kaibigan yung mga katulong nila dito kasi ayaw nila na mapariwara yung katulong nila, maturuan ng bad influence, maturuan ng ganun, maturuan uminom, kaya ayaw nila. Kaya kahit ako may kaibigan nung time na yun dito, sinabi ko, no ma'am, I don't have any friend here in Hong Kong. Sabi ko ganun sa kanya. So sabi niya, do you have any family abroad? Sabi ko ganun. Yes ma'am, I have a sister working in Middle East as a helper also. Sabi ko ganun sa amo ko. Sabi niya, why not in Hong Kong? Why in Middle East? Sabi ko, that time we don't have money to support her apply because that time it was expensive to go here, especially me, I saved more, and then my sister also helped me so I could go here in Hong Kong. But that time we couldn't afford to her placement or to her processing fee. That's why she go to Middle East, because in there it's all the passport, accommodation, food, allowance, and everything is free. Sabi ko ganun sa kanya. Okay, sabi ngayon ng amo ko. So, ano pa ba yung mga tinatanong niya? Be careful kayo guys, dapat the way you speak is, yung ganito ba, yung malumanay, and also yung alam mo yung masayahin, and naiintindihan nila. Hindi pwede na, yes ma'am, I was a domestic helper. Yung parang alam mo yung yung nilalamon yung salita. Ayaw nila nun kasi nga, gusto nila dito is, yung maboka ka ba? Kaya kailangan advantage din yun. So, bukas darating na yung amo ko. So, balik na uli sa bakbakan na trabaho. So, dito lang naman sa akin, medyo nabilib yung amo ko sa akin kasi nga, I can work under pressure. So, hindi ako nagrereklamo kahit gaano kapagod. Siya na lang minsan yung naaawa sa akin. Sabihin niya yan kapag gabi na, thank you so much, Jen. Gaganon yan siya. Yung may mga bagay siyang hindi ini-expect na tutulungan ko siya. And then magte-thank you siya. And then yung bata magsasabi, why are you saying thank you? And then magsasabi yung nanay, kasi kung hindi niya ako tinulungan, na Chinese niya, hindi niya ako tinulungan, sino gagawa? Gaganon yung nanay. So, ayun, natututo na yung bata. Ngayon, kapag may mga pinapagawa sa akin yung bata, nagte-thank you agad siya, natutuwa ako. Sumasagot ako pag yung bata nagsabi ng thank you, nagwe-welcome ako. Pero pag yung silang dalawa, yung mag-asawa, pag nag-thank you sila, hindi ako nag-welcome, minsan lang. Sinasabi ko lang, okay ma'am, ganun lang ako. So, kailangan din tayo na, alam mo yun, kahit na hirap na tayo sa buhay, itago talaga natin yung personal nating nararamdaman, sit aside muna and focus tayo dun sa kanila kasi ayun yung mga na kailangan talaga natin silang pagsilbihan kasi nandito tayo sa kanila para mag-work. Ayan. So, I think may mga natutunan kayo and also practice nyo yung mga, lalo yung mga, may mga employers interview, galingan nyo, tulog kayo ng maigi or before the interview dapat fresh kayo, alam niyo yung bagong yung fresh yung katawan nyo, yung utak nyo dapat talaga focus, hindi pwedeng ano ka, kasi naranasan ko yan yung nag-apply ako sa Dubai as cashier and then hindi ako masyadong and may attitude ako nung time na yun, maldita, nakaganon ako. Sabi ko dun sa staff, ma'am, hindi gumagana yung sabi ko, ma'am, hindi gumagana yung computer, walang signal. Nagrereklamo ako, yun pala yung mga bosses nakatingin lang sa akin, samantalang ako nagrereklamo sa staff. Nung time na yun is in-off nila yung cam, kaya nakablock, akala ko walang signal. Tapos maya nag-open and then parang pinutol-putol nila yung salita nila and then later on, nagbabay na. So, hindi ako natanggap sa Dubai. So, kaya kayo, kapag yung signal, hanap kayo ng matino na signal. Nung time na yun, nag-connect ako sa wifi ng kapitbahay, nagbayad lang ako 20. Connect kayo sa may signal talaga. Mas maganda kausapin yung employer kapag tuloy-tuloy, kapag may signal. Kaya, ayun lang, good luck, and signal is the best, okay? Top 1 is signal. Second is yung aura mo. Nakatali dapat yung buhok, walang makeup. Yung damit is presentable. Ayan, nakapantalon. Huwag mag-short kasi may mga times na nila, pinapakita nila na can you show us your whole body. Kaya kailangan kayo. Nung time na yun, medyo malusog-lusog pa yung katawan ko. Kaya kaya to. Parang iniisip nila to sa trabaho.
Eh ngayon, pumayat na, wala nang nagawa. So, at least may subscriber ako na dumating siya dito, 79 yung kilo niya. Ngayon, ano na lang siya, 40, 49, or 47. Diba? Ang laki ng agwat. At least ako, dumating ako dito, 52. Ngayon, sa 43 yung kilo ko. Kaya pa. Siguro pagka pagka yung kilo ko naging 38, natitigil na ako dito. Kahit wala akong ipon, uuwi na ako. 15 minutes na naman yung video ko, guys. Thank you for watching. I love you all. Bye-bye.